Sa nakaraang video natin ay natapos tayo nang makatanggap si Bai ng mensahe mula sa Academy. Gayong binigyan ng misyon si Bai na kumatawan sa kanilang paaralan sa gaganaping salo-salo sa Tianjin City sa pamumuno ng Lin family. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Little Dream dahil sa pananabik nitong makauwi subalit sa kasamaang palad kailangan nilang bumalik upang sa gayon ay sundin ang kautusan ng paaralan na kinabibilangan ng ating bida. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, mula dito sa Qinghong Academy. Sa mga oras na ito ay kasalukuyan naman na may nagaganap na pulong sa pagitan ng halos lahat ng instructor at nabanggit ni instructor ni sa kanilang principal na si Bai Luchen ay nakasettle na upang daluhan ang papiging ng patriarch ng pamilya Lin. Tungkol sa binanggit na iyon ni instructor ni ay natuwa ang principal gayong madalas rin ito nakasuporta sa ating bida. Natuwa pa ang old man dahil ang kanyang paboritong guro ang siyang ipinadala upang batiin ang elder ng pamilya Lin sa matagumpay nitong pag-breakthrough gayon din ay nasabi rin ng headmaster na ito ay isang maswerteng pagkakataon. Subalit itong si Elder Tu Wangsheng ng kagawaran ng law enforcement ay medyo nababahala gayong ang pamilya Lin ng Tianjin City ay isa sa kagalang-galang at maimpluwensyang clan. Dagdag pa niya na natatakot ako na sa ating ginawa na ipadala si Instructor Bai doon ay baka magdala lamang siya ng kahihiyan sa ating paaralan. Dahil naman dito ay ipinabatid ng principal sa lahat ang naganap kamakailan lang. Na hindi ba't si Junior Brother Bai ay ginawang takpan ng buong nasasakupan ng paaralan matapos na mag-leak ang isang aura ng Heavenly daw. Iyon ay isa ng magandang paliwanag sa lahat. Dahil sa nasabi ng principal ay tumahimik na si Elder Tu Wangsheng gayong totoo nga naman ang ipinahayag ng old man. Subalit ang isa nitong kasekta na si Elder Chang Yamang ay nais malaman kung maari daw ba na nakapag-breakthrough muli itong si Instructor Bai. Sinagot lamang ito ng principal na sa katunayan, si Junior Brother Bai ay gusto niyang maging low-key. O sa madaling salita nais niyang manatiling nasa ibaba ngunit, tiyak na ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa akin. Pero ang mas ikinagulat ng ilang elder nang sabihin na nito ang siyang dahilan ng kanilang meeting gayong ayon sa principal ay kanyang bibigyan ng ating bida ng awtoridad kapantay na ng posisyon ng lahat ng elder sa buong paaralan. Kaya laking tanong ng tatlong elder kung bakit dapat mangyari iyon marahil hindi nila sukat akalain na gagawin iyon ng kanilang principal habang ang dalawa ni instructor ni at Elder Tu Wangsheng ay nanatiling tahimik sa kabila ng pahayag na iyon ng kanilang principal. Para naman mas maging malinaw sa lahat ipinaliwanag ng principal na dahil ang bagong henerasyon ngayon ng kabataan ay kayang-kaya ng magdala ng ating watawat sa kanilang sariling balikat o sa madaling salita kaya na ng mga ating junior na ipagtanggol ang ating paaralan. Dahil dito tayong mga matatanda ay hindi na kailangan pang magtrabaho ng labis magmula ngayon. At sabay ipinakita ang seryoso na pagmumukha at binigkas na kung sino man sa lahat ng elder ang may pagtutol kailangan nyo muna na kumonsulta kay Junior Brother Bai. Subalit wala naman nagsalita sa lahat ng elder na present ngayon sa kanilang pagpupulong bukod kay instructor ni na may gusto linawin tungkol sa kanilang pinag-uusapan ngayon gayunpaman ay humingi muna ang instructor ng pahintulot sa kanilang principal bago ito magsalita. Mabilis naman na tumugon ang principal para tanungin si instructor ni kung ano ba ang gusto nitong sabihin. Ngunit nanatiling seryoso pa rin ang headmaster dahil marahil inaakala nito na may pagtutol si instructor ni. Subalit alam naman natin na itong instructor na ito ay hindi kabilang sa mga nag-aasam na mapatalsik ang ating bida sa paaralan. Kaya nakangiti ito na nagbigay ng sariling saloobin na ayon sa kanyang tanong ay bagamat pumayag tayo na dumalo si Instructor Bai na kumatawan sa piging ngunit hindi naman kaya ang ating paaralan ay mawalan ng mukha. Hindi naman ibig sabihin ni Instructor ni na hindi pa niya alam kung gaano kalakas ang ating bida ang ikinabahala lamang nito ay gayong ang balita na bumalik na ang lakas ni Bai ay dito pa lamang sa kanilang paaralan ito kumakalat at wala pang alam ang mga taga-ibang kaharian. At dahil sa totoo nga ang nasabi ni instructor ni ay animoy binuhusan ng malamig na tubig ang principal at hindi nakapagsalita matapos pumasok sa kanyang isip ang cultivation level ng ating bida. At hindi na rin natin malalaman kung ano ba ang naging sagot ng principal tungkol sa usaping iyon gayong ang kaganapan ay mabilis na nalipat dito sa kabisera ng Tianjin City sa mismong tarangkahan ng Lin Residence. Na kung saan naman mula sa loob nito ay makikita ang pagdating ng kanilang patriarch ng pamilya Lin na si Lin Zenan na may cultivation level ng isang transcendent or heavenly avatar realm.
At ang kanya naman kasama ay ang panganay nitong anak na si Lin Yuanji at ang kanya naman cultivation level ay isang Golden Core Realm. Sa kanilang pagdating ay mainit ito na tinanggap ng kanilang mga tagapaglingkod. At halos lahat ng tao ay nagbibigay ng taos-pusong pagbati sa kanilang patriarch dahil sa tagumpay nitong makapag-breakthrough hindi pa gayon nagtatagal. Panay naman ang pagpapasalamat ni Elder Zenon sa lahat ng bumabati sa kanya. Hanggang sa ilang sandali ay naagaw naman ang pansin ni Yuanji sa dalawang lalaki na nag-uusap dahil sa sinabihan nito ang kanyang kasamahan na mabilis tingnan ang kanyang nakikita ngayon. At nang makita ng lalaki ay nabighani ito sa kanyang nakita na dalawang dalaga na sina Nolan Duo at Leo na ngayon ay kasalukuyan naman nagsasanay sa pagguhit ng teknik. Na habang nag-uusap ang dalawang dalaga, sa kabilang banda naman ay maging ang panganay na anak ng patriarch na si Yuanji ay nabighani rin ng gusto matapos niyang makita ang magagandang dalaga na ito. Kanya rin nasabi na tunay silang isang paris na maganda. Dahil dito ay kanya nang kinausap ang kanyang ama upang tanungin dito kung sino ba ang dalawang female cultivator na nasa kanilang kaharian. Mabilis naman na tinanong ni Patriarch Zenon kung sino at nasaan ang tinutukoy nitong female cultivator. Gayong narinig ng ating bida ang usapan ng mag-ama ay sumabat na ito sa kanilang usapan upang sabihin na ang tinutukoy nito ay ang kanyang dalawang disciple. At binanggit na rin ni Bai ang pangalan ni Nolan Duo at Liu. Sabay nagpakilala na rin ang ating bida na siya naman ay si Bai Luchen ang instructor sa departamento ng talisman na mula sa Qinghong Academy. At may paggalang na rin na sinabi ng ating bida kung bakit sila ay naririto ngayon sa kadahilanan na upang iparating ang pagbati nito mula sa Academy sa matagumpay nitong pag-breakthrough sa body recombining stage. Bagamat naging magalang rin ang patriarch sa pakikipag-usap sa ating bida upang iparating rin dito na karangalan daw kuno na makilala niya itong si Instructor Bai gayong hindi raw siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ito subalit base sa kanyang reaksyon ng pagmumukha ay tiyak na hindi nito nais na makilala si Bai. Gayunpaman, upang makibagay ay sinabi na lang ni Elder Zenon sa ating bida na bukas pa magaganap ang piging para ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Pero pinatuloy na rin ng Elder ang kupunan ng ating bida. At pagkatapos ay tumawag si Elder Zenon ng isa sa kanyang subordinate upang utusan ito na maghanda raw ng isang pinakamaganda nilang silid para sa pangkat ni Instructor Bai. Agad rin naman na tumugon ang alagad nito at sambit rin niya na agad niyang gagawin ang trabaho ng isang gaya niyang tagasunod. Habang magkausap pa ang dalawa ay binanggit rin ng patriarch kay Bai na ituring lang ang lugar na ito na para mo rin sariling tahanan, malugod naman itong tinanggap ng ating bida. At ang tagasunod ni Elder Zenon ay magalang rin naman na inaanyayahan si Bai na kanyang gagabayan ito upang ituro ang kanilang silid. Bago pa tuluyan makaalis ang ating bida mula dito sa isang gilid na banggit ng isang tagasunod ng pamilya Lin sa kanyang katabi na naalala ko na ang instructor ng talisman sa Qinghong Academy siya ang sinasabing basura sa kanilang paaralan. Ano naman kaya ang kanyang ginagawa dito sa ating lugar? At idinagdag naman ang kanyang kausap na hindi ba't ang babae na iyon ay si Nolan Duo. Sa aking nalalaman ay inubos na ng mga taga-Blood Sword Palace ang buong pamilya Nolan kaya laking tanong ng lalaki kung bakit buhay pa rin ang dalaga. Bumalik muli ang ganap dito kay Patriarch Zenon na ngayon ay pinagmamasdan ng papaalis na sina Bai at dalawa nitong alagad para puntahan ang kanilang magiging pansamantalang silid. At nang tuluyan nang makapasok ang ating bida sa gusali ay saka nagbigay ng tunay na saloobin ng patriarch gayong inis niyang binanggit na ang Qinghong Academy ay malinaw na napakababa ng kanilang tingin sa aking pamilya Lin. Talagang nang ahas silang magpadala dito ng isang basura upang iparating ang kanilang pagbati. Sa kabila ng inis ni Elder Zenon ay sinabihan ito ng kanyang anak na huwag masyadong mag-isip tungkol sa basura ng kanilang paaralan na si Bai Luchen. Gayong sa kutob ni Yuanji na kaya marahil naririto ngayon daw ang ating bida ay para humingi ng tulong. Dahil sa nasabi na iyon ni Yuanji ay nais malaman ni Elder Zenon kung bakit yun ang naiisip ng kanyang anak at kung ano ang conclusion nito. Gayong kaya pala nabanggit iyon ni Yuanji ay narinig niya ang isang balita kamakailan na si Nolan Duo ay hinabol ng Blood Sword Palace upang ito ay patayin. Out of nowhere, kinailangan niya ang basurang master na ito. Kaya ibig sabihin malinaw na kaya siya ay sumanib sa academy ay upang magkaroon ng backer. Subalit inihayag ni Elder Zenon na hindi ako interesado sa gayong walang kwentang kwento.
Gayong nabanggit ng kanyang ama na hindi ito interesado, ipinaliwanag na talaga ni Yuan Ji na ang kanyang nais talagang sabihin ay tiyak na susubukan raw ni Bai na ipakasal sa kanya itong si Nolan Duo para magkaroon ng malakas na backer. At sa palagay rin ni Yuan Ji na malamang na hindi daw nakatanggap ng tulong ang ating bida sa Qinghong Academy, gayong isa lamang naman itong basura. Dagdag pa ng feeling gwapo, na kaya ang kanyang tunay na layunin ay maialok sa akin si Nolan Duo, ang maging asawa ng unang anak na lalaki. Upang makuha ang suporta ng pamilyang Lin. Base sa pananalita ng kanyang anak, tila interesado ito sa usapang kasal, kaya naman ay tinanong na ito ni Elder Zenon kung nais nitong pakasalan ang babaeng kanina pa nito binabanggit. Dahil sa nakuha ni Elder Zenon ang kanina pa nais ipabatid ni Yuan Ji, ay natuwa na ang loko. Kanya rin inihayag sa kanyang ama na kung hindi ba nito gusto ang mahawakan ang sarili nitong apo. Bukod pa dyan ay sinabi rin ni Yuan Ji na hindi lamang si Nolan Duo ang gusto ko, pati na rin ang alagad ng basurang master. Subalit may alinlangan ng patriarch sa balak na iyon ng kanyang anak. Gayunpaman kanyang sinabi kay Yuan Ji na ang ilan ay kailangan ng isang debate. Ngunit ang sinasabi mo na si Nolan Duo ay napakahirap. Bukod pa ay ang Blood Sword Palace ay isa sa pangkat ng mga rabid na aso na hindi kailanman pinakakawalan sa sandaling makakagat sila. Ang pakikitungo sa gayon ay magiging isang malaking abala. Pero dahil sa si Elder Zenon ay matagumpay na nakapag-breakthrough ngayon sa body recombining stage, ay naging matapang na si Yuan Ji sa kanyang pananalita. Gayong binanggit niya sa kanyang ama na dahil ikaw ay isa ng malakas ama, ang Blood Sword Palace ay maitutulad na lamang sa isang bola na madaling tadyakan. Gayon din ang Blood Sword Palace ay masyadong mabangis sa mga mortal at nagsasagawa rin sila ng mahigpit na ipinagbabawal sa lahat ng cultivator. Kahit na hindi tayo gumawa ng isang galaw, ang Immortal Alliance ay hindi lamang mananatiling nakatayo. Bukod pa ay maaari rin nating gamitin ang bagay na ito bilang isang pretext upang makakuha ng higit na kapangyarihan at reputasyon para sa ating pamilyang Lin. Sa husay magpaliwanag ni Yuan Ji ay nakumbinsi na niya ng tuluyan ang kanyang ama dahil sumang-ayon na rin ito. Binanggit rin ng patriarch na tama, ito ang angkop na oras upang sa gayon ay madagdagan ang ating reputasyon. Dahil dito ay kanyang naisip na gamitin ang Blood Sword Palace na sangkalan para makamit ang sinasabing reputasyon. At ngayon sinabi na ni Elder Zenon kay Yuan Ji na hayaan mo na ito sa iyong ama, ako na ang bahala na humiling sa ancestor ng Blood Sword Palace. At ngayon, ibibigay ko na sa iyo ang pahintulot sa dalawang babae, gawin mo na kung ano man ang nais mong gawin sa kanila. Na mabilis nagpasalamat si Yuan Ji, gayong naging matagumpay ang loko na mapapayag ang kanyang ama. At sabay pahayag ni Yuan Ji na Nolan Duo, sa lalong madaling panahon ay pihado magiging isa ka sa aking babae. Habang nangangarap ng gising ang hangal na si Yuan Ji sa kanyang pagpapantasya sa dalawang dalaga, ay dumako muna tayo sa isang lumang gusali na ito. Na kung saan ito pala ang gusali o silid na pansamantalang panunuluyan ni Bai kasama ng dalawa nitong alagad na ngayon ay panay ang bahing ni Miss Nolan Duo sa kapal ng alikabok kung saan sila matutulog ngayon. Dahil rin dito ay kanyang nabanggit na tila ang pamilya Lin ay pinaglalaruan lang tayo, ito ba ang sinasabi nilang pinakamaganda nilang silid? Ngunit si Leo ay salungat sa sinasabi ni Nolan Duo, gayong ayon kay Yu medyo maayos pa rin ito para sa kanya. At nang masuri niyo ang ilang kagamitan ay nagbigay ito ng kanyang saloobin na ayon sa kanya ay ito ay tila medyo matibay. Ang kondisyon ng silid na ito ay tila mas mahusay pa kaysa sa mga room disciple ni Master. Dahil kung babalikan nga ang panahon na unang makarating ang dalaga sa departamento ng ating bida ay tumambad sa kanya ang isang bulok na silid. Kaya naman napatanong si Nolan Duo kung totoo ba talaga na may mas malala pa dito. Bagamat paraiso na ito para kay Liu, subalit para naman dito kay Nolan Duo ay mas masahol pa ito sa silid lingkod o sa isang kasambahay. Habang hindi matanggap ng dalaga ang silid na ibinigay sa kanila ng pamilya Lin ay nagpaalam muna si Yu kay Bai na pupunta muna daw siya sa courtyard para kumuha ng tubig na siyang mas mainam gamitin sa paglilinis. Pumayag naman dito si Bai dahil nga naman sa maganda ang naisip ng dalaga. Maging si Little Dream na animoy lantang gulay ay nagpaalam rin na pupunta muna sa kusina upang sa gayon ay magbakasakali na makakuha ng pagkain. Pinayagan rin naman ito ng ating bida, ngunit ipinaalala rito na huwag ibunyag ang kanyang sarili dahil nga sa ito ay isa sa lahi ng demon.
At nang tuluyan ng makaalis ang dalawa, agad na kinausap ni Bai si Miss Nolan Duo upang sabihin sa dalaga na huwag makinig sa mga pinagsasabi ng kanyang senior sister tungkol sa pangit niyang sekta. At para hindi naman mag-alinlangan si Nolan Duo sa pagsali nito sa kanyang kagawaran ay binigyan ito ng ating bida ng isang magandang pangako. Dahil sa ipinangako ng ating bida na 100% na tutulungan niya ito sa kanyang paglililang. Ngunit palihim lang na nagsalita ang dalaga, at kanyang binanggit sa kanyang isip na alam ko na ang tungkol dito. Ang Qinghong Academy ay isa pa rin namang kilalang paaralan. At gayong nanatiling tahimik pa rin ang dalaga ay muling magiliw na nagsalita si Bai at kanyang sinabi dito na hanggat nakatuon ka sa paglilinang. Kahit na isang luma na may nabubulok na mga sahig ay tila isang nakamamanghang bundok na may nakamamanghang tanawin pa rin. Dahil sa inamin na ni Bai na talagang bulok ang kanyang sekta ay hindi maintindihan ang magiging reaksyon ni Nolan Duo na para bang laking pagkakamali na tinanggap niya na maging alagad ni Bai. Bago sumagot si Nolan Duo ay kunwari muna ito ay umubo, at pagkatapos sinabi na niya na ngunit Master. Anuman, narito tayo upang kumatawan sa departamento ng talisman, na siyang mukha ng akademya. Dapat ay kahit na paano naman ay binigyan nila tayo ng isang mas mahusay na silid. Bukod pa ikaw Master ay isang tunay na malakas. Iyon ang aking ikinaiinis. Agad rin naman sumagot ang ating bida matapos ang pahayag na iyon ni Nolan Duo kanyang ipinaliwanag dito na ang departamento ng talisman na ang mukha ng paaralan ay isang bagay na nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga tao na nakafocus lamang sa ibabaw na antas ay hindi maaaring makamit ang magagandang bagay. Matapos sabihin iyon ni Bai ay binuksan niya ang kanyang imbakan at sinabi rin ng ating bida sa dalaga na ang iyong master ngayon ay may ibibigay sa iyong dalawang kayamanan. At nang makita na ni Nolan Duo ang dalawang treasure na sinasabi ni Bai ay nabago bigla ang reaksyon ng pagmumukha ng dalaga gayong manghang-mangha ito sa kanyang nakikita. At hindi na rin pinatagal pa ni Bai dahil sa agad na ibinigay nito sa dalaga ang nakuha nitong gantimpala sa system ang Great Poison Mantra pati na rin ang Lunar Silk Rope ay ibinigay na rin ng ating bida sa kanyang bagong alagad. Naikinabigla naman ng dalaga sa ginagawang ito ni Bai. Matapos naman na ibigay ng ating bida ang dalawa nitong natanggap na reward sa kanyang world mission ay nagpakita ang system para sabihin sa kanyang host na ang dalawang item na iyon ay mahalaga kaya dapat gamitin ito sa mahusay na paraan. Subalit hindi na rin ito pinansin pa ng ating bida bagkus nag-focus na lang sa pagtulong kay Nolan Duo na kanyang sinabi sa dalaga na bagamat ito ay hindi mo pa magagamit sa ngayon pero ituturo ko sa iyo kung paano mo ito mapapakinabangan ng angkop. Sa ginagawang ito ng ating bida ay nasabi ni Nolan Duo na para yata naaalisan muli ako ni Master ng aking kasuotan. Dahil sa binanggit na iyon ng dalaga ay hindi ma-worry ang pagmumukha ni Bai. Gayunpaman, sinabihan niya ang kanyang disciple na huwag kang magsalita ng mga walang saysay gayong hindi ko naman gagawin iyon. Sa halip magpakatatag ka, dahil gagamit ako ngayon ng ibang paraan. At dahil sa nawala ang Latigo ay kamunti ka nang mahulog si Nolan Duo na mabuti na lang rin alisto ang ating bida gayong nasulo agad ito sa tamang oras. Dahil rin sa pangyayaring ito ay agad na humingi ng paumanan si Bai sa nalalapit na aksidente na iyon sabay tinanong na rin si Nolan Duo kung okay lang ba ito. Sumagot naman ang dalaga na okay lamang ngunit may iba itong nararamdaman. Hanggang sasabihin na rin ng dalaga kung ano ang kanyang nararamdaman na sobra daw init ng kanyang buong katawan pero naputol muna ang kanilang usapan ngayon dahil ang eksena ay napunta rito kay Little Dream na kung saan naman ay nasa kusina na ngayon at may hawak na iba't ibang pagkain sa tatlo nitong kamay habang ang isang kamay ay may hawak na pangpukol. Nang pumasok na ang isang kusinero ay hindi napigilan ang kanyang pagkain habang ang isang kamay na may hawak na pangpukol ay nakahanda na upang gamitin ito. Gaya ng inaasahan, nakatikim ng hampas sa ulo ang lalaking dumating. Maya-maya pa ay may makikita na namang paparating sa kusina. Nang makapasok na ito ay agad niya sinite si Little Dream na nilalamon ang mga pagkain dito. At gayon din ang sinapit ng chef pinukpok rin ni Little Dream ito sa ulo gaya ng naunang lalaki na sinubukang pigilan sa kanyang paglamon. At hindi pa rin nagtatagal ay may muli na namang dumating sa pintuan ng kusina. At nang pumasok na subalit ito pala ay si Liu pinagalitan rin si Little Dream sa ginagawa nitong paglamon ng iba't ibang pagkain.
Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito agad nakilala ni Little Dream dahil dito ay sinubukan niya rin itong hampasin sa ulo gaya ng ginawa niya sa dalawang lalaki na ngayon ay wala pa ring malay. Gayunpaman hindi niya nagawang mapukpok si Yu bagkus biniyabot ito ng dalaga upang ilabas sa kusina ng pamilya Lin.